Maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel. Ngayon, marami akong ginawa kay ng maga. Gumawa pa ako ng aking hanging pot, wall hanging pot. Ang ginawa ko doon ay inilagay ko doon yung aking creeping Charlie na nakagawa ako ng 10 pots. Kasi nag-propagate ko nga siya dahil sa naninilaw, matured na talaga. Kaya kailangan kong i-propagate, i-restore para bumalik ang dati niyang ganda. So, eto nakita nyo ito. Ito yung ibang naiwan na creeping Charlie. Ginawa ko, nakaapat pa rin ako ditong maliit. Ayan, medyo malungkot na kasi hindi ko pa nadidiligan. Ayan naman, isang malaki rito. At 10 na wall, yung sa wall na ginawa ko. Kaya ngayon, nakagawa pa ako ng Mother of Thousand. Ayan, mayroon siyang malaking isa sa gitna. At may mga maliliit. Pero yan ay lalaki kasi nung isang araw nagtanim ako nung mga binudbud ko lang, parang mais. Ayan. At ito ay 4 din. Yan, nakita nyo? Ngayon, sana ito mabuhay to ating didiligan at hindi pwedeng diligan ng bomba na talagang bombang-bomba. Kung hindi, didiligan lang natin ng paganyan. Ito, nakita nyo to? Ganyan lang ang dilig natin para lang mabasa yung kanyang ibabaw maging moist. Kasi, kabagong tanim siya, hindi pwedeng bombahan ng malaking hose at kasi baka malunod siya. Ayan. Kaya ito, gaganunin lang natin dahil sa para hindi naman siya matuyo para sa dating ng umaga. Ayan. Dito natin siya ilalagay muna sa ating recovery table. Yung aking working table, nagawa ko ng recovery table. Ayan. Kaunting basa lang yan. Oh. Hindi natin masyadong babasain kasi hindi pwede. Ayan, ganyan lang. Parang moist lang ang gagawin natin. Ayan, nakita nyo? Kasi para ma-maintain natin yung halaman natin, lalo na yung creeping Charlie, ayan ay talagang maganda yan. Pagka nakita nyo yan na nasa hanging pot at nakalawit na siyang ganyan, alam nyo ba kung anong kulay talaga yan? Green na makintab. Pero kung kagayang matured na siya, nagyayellowish siya na parang magba-brown. Ganon. Ayan. Tapos na natin yon. Ito pa pala isa. 4 na creeping Charlie na maliit na pot. Isang malaki. At itong ating Mother of Thousand ay 4 din. Ngayon, within 1 week, titignan natin kung mayroong pagbabago. Ang pagdilig dito, tinatakpan natin yung kabilang wings para hindi lumampas ang tubig. At yan, talagang babasain natin yung kanyang puno. Dahil para hindi siya malanta. Dahil ito, kanina pa nakat, medyo malungkot na siya. Ayan. Bukas, didiligan natin to kasi kaunti lang ang dilig ko ngayon para wag lang siyang matuyot. Ayan. Kita nyo? So, meron pa tayong 3, 4 na didiligan. I-stay muna natin ko dito. Ayan. Yung ating itatayo natin, yung nakikita nyo ba? Itatayo natin siyang ganyan, yung ating dinidiligan para yung ilalim mismo mababasa siya. Hindi natin pwedeng hayaan na hindi siya mabasa kasi para magkaroon ng moist ang kanyang soil. Ayan. Pagka mga bagong halaman natin, kailangan natin, ganito lang ang pagdilig, ang pag-aalaga para mabuhay natin. Ayan, nakita nyo?
Hindi siya yumukyok. Ayan. Babasahin natin yung hanggang puno. Ayan. Kasi talagang ang ano nito, alam nyo bang maghapon ko halos ginawa ito dahil sa kaninang umaga pa. Inakyat ko yan doon dahil nakalawit siya doon. Doon ko nakalagay ito, yellowish na yung mga stem niya. Kaya yun, kaya talagang ginawa ko ng i-propagate, inirestore ko para i-reestablish ko para bumalik ang dating ganda niya. Ayan. Diba? Nakita nyo? Pagka yan, 1 week yan, makikita natin ang resulta. Makikita natin na maging maganda kung yan ay nakatayo na talagang straight patayo. Pero pag yan ay medyo malambot, na medyo nakayuko, asahan natin yan ay nagmasi siya. Yan ang ano nito. Yan mo matidetect kung siya ay maayos na siya. Pero kasi ito, ang binabasa ko, yung puno mismo ng pinagtaniman natin. Hindi pwedeng bombahan natin ng maraming tubig. O, tingnan nyo. 8 yung hindi pa nakalahati. Kasi ibabaw lang, yung siguradong loob niyan, wala pang basa. Ayan. Ngayon, ito, pwede kong ibalik doon kasi nasa puno ito dyan sa aking pocket garden. Doon ito nakalagay. Kaya ayan. So, pinakita ko lang sa inyo na kung paano pag-alaga, pagdilig sa unang pagkatanim, ganito ang gagawin natin. Hindi pwedeng basta't buhusan na lang natin ng tubig o kaya tabuan natin ng tubig. Hindi, i-spray lang natin pero sinasalo pa rin ang palad natin para wag siyang malunod. Ayan. Ayan, yan ang ating ginawa ngayon. Tingnan nyo, medyo tumayo-tayo yung iba. Kasi kanina pa nga naman ito, malungkot na sila. Lalo na yung ating lalo na itong ating Mother of Thousand. Ayan, yan madaling mabuhay yan. Pero, yung kailangan iayos din dahil pagka sumobra ng yan, tubig din, nagaano rin siya. Kaya kahit na namang halaman, bahat masosobrahan mo sa tubig, ay talagang mawawala siya. Kaya yun ang doon. O siya, nakita nyo, pagka kayo may itinanim na bago, ganyan ang pagdilig ninyo, huwag yung buhusan ng tubig sa tabo, o kaya yung hose na malaki, kasi mahuhukay yan. Pero kung ganito, tapos ihaharang nyo pa yung inyong kamay doon, at babagsak lang yan tubig doon, dahan-dahan. Ganyan ang gagawin natin, okay? Kung nagustuhan nyo, please thumbs up, like and share, and please subscribe. Thank you and God bless. Bye!